Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-8 linggo ng taon. At dito pinapaalaala sa atin ng ating Panginoon na tayo ay nagmula sa lupa. Isa ang ating pinagmulan. At dahil dito, dapat lamang na tayo pantay-pantay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, tinanong ni Jesus sa mga alagad ng patalinhaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang ganyan." Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitignan mo ay ang puwing ng iyong mga kapatid. Ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang dahilan nasa iyong mga mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay makapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siya ang laman ng dibdib. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, mayroong isang awitin na sumikat doon at napakaganda ng mensahe. At ito rin ang mensahe ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo ngayon. Nagmula sa lupa, nagbabalik na kusa, ang buhay mo sa lupa nagmula. Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, linisin mo ang putik sa mukha. Minamahal ko mga kapatid, ang ganda ng mensahe na tayong lahat ay iisa ang pinagmulan. At kung iisa ang ating pinagmulan, dapat lamang tayo ay pantay-pantay. Ang ating pagtingin sa ating kapwa ay dapat katulad ng pagtingin natin sa ating sarili. Sapagkat kung minsan, tayo ay nag-judge ng ating kapwa. Hindi natin nakikita kung minsan ang ating sarili. Ang nakikita natin ay yung kamalian ng ating kapwa. At dahil dito, tayo ay nagkakasala. Sinasabi nga na dapat nating tignan yung ating sarili. Yung dungis sa ating sarili. Yung kasalanan sa ating sarili. Bago nating tignan
ang kasalanan, pagkakamali ng ating kapwa. Sapagkat kung gagawin natin ito, ito ang magiging daan upang tayo ay makita ang tunay nating sarili, na tayo may mga kahinaan na dapat tayong magbago. Minamahal ko mga kapatid, sinasabi nga ng ating Panginoon sa Banal na Ebanghelyo, ang tanong niya, maaari bang taga-akay ng isang bulag ang isang bulag? Hindi, sapagkat pareho silang mahuhulog sa hukay, sapagkat hindi nila makikita ang kanilang patutunguhan. Ganun ang sinasaad ng ating Panginoon. Sinasabi niya na dapat huwag tayong maging bulag sa ating sarili, sapagkat kung hindi natin makikita ang ating sariling kahinaan, hindi natin masasabi sa ating kapwa ang kanilang kahinaan. Kung makikita lamang natin ang ating sarili at hindi tayo bulag sa ating sarili, maaari tayong magbago. At sa ating pagbabago, kung tayo may kabutihan sa ating sarili, doon lamang tayo makapag-aakay ng ating kapwa tungo sa kabutihan. Mayroong dalawang pagkabulag na makikita natin. Ang una, yung physical blindness. Kung tayo ay bulag physically, tayo pa rin ay nakakaramdam dahil dun sa ating mga senses. Makakaramdam tayo ng kabutihan sa ating paligid. Makikita natin sa pamamagitan ng mga senses na ito na may mga taong mga mabuti sa ating paligid. At dahil tayo ay mayroong kahinaan, mayroong pagkukulang dahil sa ating pagkabulag, tayo ay maaaring bumaba sa ating sarili, tanggapin natin ang ating kahinaan, at ito magiging daan ng tunay nating pagbabago. Sapagkat tayo sa ating kahinaan, tayo ay hihingi ng tulong sa ating kapwa, tayo ay hihingi ng tulong sa ating Panginoon, tayo ay hihingi ng gabay, upang ang kahinaang ito ay hindi doon mauwi sa kawalan, kundi ang kahinaang ito ay mabigyan natin ng pansin, mabigyan ng tugon upang tayo ay magbago. Yung isang blindness ay yung spiritual blindness. Ito yung mga tao na hindi nila nakikita yung kanilang sarili, yung kanilang mga pagkukulang, yung kanilang mga kasalanan ay hindi nila nakikita, at ang nakikita lamang nila ay yung kamalian, kasalanan ng iba. At dito nga ang ginagawa nila, naguhusga na sila ng kanilang kapwa. Ang tingin nila sa kanilang sarili ay yung sila ay pinakamataas na, sila ang pinakamagaling, sila ang pinakamabuti, sila ang perfect, sila ang pure. Minsan nga ay nakikipag-usap ako, okay, religious nga yung taong yun. Laging nagdarasal, laging nagsisimba. Ang sabi niya sa akin, Father, alam mo ba, dahil ako'y araw-araw nagsisimba, ako ay nagdunubena, ako ay patuloy na nagdarasal sa ating Panginoon. Ang pakiramdam ko sa aking sarili ay napaka-pure na sa mata ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid, kung ito ang tingin niya sa kanyang sarili, wala na siyang puwang ng pagbabago. Hindi niya nakikita yung katotohanan. Katotohanan na tayong mga tao, na tayo ay malimit na nagkakasala, at hindi tayo perfect, hindi tayo pure sa harap ng ating Panginoon, kundi ang ating Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng tunay na perfectness, pureness sa ating sarili. Dito tayo ay magbibigay ng tunay na daan sa ating pagbabago. Sa Banal na Ebanghelyo ngayon, yung sinasabi ng ating Panginoon, kayo ay mapagbalat kayo ay mga hypocrites.
Ang pinatutungkalan niya yung mga eskriba at mga parisiyo noong kanyang kapanahunan. Yung mga eskriba at parisiyo na nasa kanyang kaharapan, na ang ginagawa nila ay pakitang tao lamang. Magdarasal sila ng napakahaba, napakaganda kung may nakakapakinig, kung may nakakakita sa kanila. Gumagawa sila ng kabutihan kung may mga taong nakakakita sa kanila. Kaya nga't sinasabi ng ating Panginoon, kayo ay mga hipokrito. Ang katulad ninyo ay yung mga puntod sa libingan, na ang gaganda ang puputi. Subalit sa loob ng mga puntod na yan ay pawang kalansay, mga bungo, mababaho. Minamahal ko mga kapatid, sana sa linggong ito ay inaanyayahan tayo na tingnan yung ating sarili. Na kung tayo ay nagmamakataas pa, kung tayo bulag pa sa katotohanan sa ating sarili, tingnan natin at tayo'y magpakumbaba sa ating Panginoon. Yung humility na yun ang magiging daan ng tunay na kabanalan. Yung pagpapakababa ang daan ng tunay na magandang relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat dito lamang maaring pumasok sa ating buhay ang ating Panginoon. Napakaganda ng sinasabi sa ikalawang pagbasa. Sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korento, na sinasabi niya, totoo nga ng ating Panginoon ay naririyan. Subalit tingnan natin na tayo sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating mga kasalanan, ay dapat pa rin tayo na magsikap na magbago upang sa pagbabagong yan ay matanggap natin ang aral ng ating Panginoon. Sa banal na ebanghelyo sinasabi, totoo nga na ang guro ay mas mataas, subalit sa ating patuloy na pakikinig sa ating guro, sa ating patuloy na pag-aaral sa ating guro, tayo ay maaring maging katulad niya na maging tagapagturo sa ating kapwa. Ito ang sinasabi niya na kung tayo ay magiging tulad ng isang guro, tayo ay maaaring taga-akay ng ating kapwa. Tayo ay hindi magsisilbing bulag sa pag-akay sa ating kapwa. Kaya sinasabi nga niya na dapat tayo matulad sa isang punong namumunga ng kabutihan. Sapagkat kung tayo namumunga ng kabutihan, maaari tayo magbigay ng kabutihan sa ating kapwa. Huwag tayong maging puno ng kasamaan na hindi tayo makatutulong sa ating kapwa. Minamahal ko mga kapatid, kung tayo ay magkakaroon ng kabutihan, dito makikita na tayong lahat ay mga anak ng Diyos. At dahil tayo mga anak ng Diyos, tayong lahat ay pantay-pantay. Tayong lahat ay maaring taga-akay ng ating kapwa patungo sa ating Panginoon. Kung titignan natin ang huling parte ng awiting lupa, sinasabi dito na tayong lahat ay may katapusan. At sana, bago dumating ang katapusan na yan, dapat tignan natin ang ating sarili. Dapat tayo ay magbago sa ating sarili. Dapat tayo ay umunlad sa ating sarili. Umunlad sa paglilingkod. Umunlad sa pagmamahal. Sapagkat sa pagmamahal na yan, sa ating kapwa, makikita ang tunay na pagmamahal natin sa ating Panginoon. Para ho dito sa Sydney ay meron akong announcement after ng blessing. Bigyan ho ninyo ng pansin sapagkat ito'y malaking tulong para sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Tayong lahat ay nagnanais na magpakabanal. At ang kabanalan ito ay magagawa lamang natin kung tayo magpapakababa, tatanggap ng awa at tulong ng ating Panginoon. At dito natin makikita na tayong lahat ay pantay-pantay sa mata ng Diyos at sana sa mata ng tao. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo mamaya
Salamat sa Diyos.